Maligayang pagdating sa mga kwentong buhay PH. Mabuhay kayong lahat mga OFW sa alinmang sulok ng mundo. Kumusta kayo mga kabayan? Alam nyo, madalas nating pag-usapan ang success stories. Yung mga nakapagpatayo ng bahay, nakapagpatapos ng anak, o kaya naman ay nakabili ng sasakyan. Pero sa likod ng mga tagumpay na yan, may mga silent battles na kayo lang ang nakakaramdam. Yung lungkot tuwing Pasko, yung inggit kapag nakikita nyo sa Facebook ang family reunion na wala kayo, at yung sakit ng mga missed milestones. Ngayong araw, ibabahagi natin ang kwento ni Lito, isang veteranong seaman. Para sa kanya, sanay na siya sa alon at bagyo ng karagatan. Pero may isang klasing bagyo ang hindi niya mapaghandaan. Ang bagyo sa puso ng isang amang nangako, pero hindi matutupad dahil sa tawag ng tungkulin. Ito ay kwento para sa lahat ng magulang na nagnanais lang naman na maging present sa buhay ng kanilang mga anak, pero pinipigilan ng pagkakataon. Handa na ba kayong makinig? Para sa kwentong ito na siguradong kapupulutan natin ng aral at pag-asa. Bumalik tayo sa ilang buwan bago ang pangyayari. Masayang-masaya si Lito habang kausap ang asawa niya sa video call. Ang topic nila, ang nalalapit na 7th birthday ng kaisa-isa nilang anak na si Maya. Sa kultura nating mga Pilipino, napaka-big deal ng 7th birthday, diba? Ito yung debut ng mga chikiting. Para kay Lito, ito ang chance niyang bumawi. Na-miss niya kasi ang first steps ni Maya, ang unang salita nito, at pati na rin ang unang pagpasok sa school. Kaya ang sabi niya sa sarili, sa 7th birthday, babawi ako. Hinding-hindi pwedeng wala ako doon. Ilang kontrata ang tinapos niya, nag-overtime, at nagtipid ng husto para lang mapaghandaan ang engranding party. Nakaplano na ang lahat, mula sa pink na gown ni Maya, sa catering, pati na rin ang tiket ni Lito pauwi ng Pilipinas. Excited na excited si Maya, araw-araw niyang minamarkahan ang kalendaryo. Ang akala nila, perfect na ang lahat. Ang pangakong yon ang nagsilbing gasolina ni Lito para kayanin ang hirap ng trabaho sa barko. Ang ngiti ng anak niya, ang liwanag niya sa madilim na karagatan. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. 2 linggo na lang bago ang scheduled disembarkation ni Lito, ipinatawag siya ng captain sa bridge. Kinakabahan na agad siya, at doon na nga bumagsak ang balita. Nagkaroon ng emergency sa relief crew. Hindi makakarating ang kapalit niya dahil sa visa issues. Ibig sabihin, extended ang kontrata ni Lito ng 1 pang buwan. Walang magagawa. Nasa gitna sila ng Atlantic Ocean. Parang gumuho ang mundo niya. Mas mabigat pa ito sa anumang anchor na binuhat niya. Pero ang pinakamahirap na parte, ang tumawag sa pamilya. Nanginginig ang kamay ni Lito habang hawak ang telepono. Nang makausap niya si Maya, narinig niya ang excitement sa boses nito. "Papa, malapit ka na umuwi!" Doon na tumulo ang luha ni Lito. "Anak, sorry, di makakauwi si Papa sa birthday mo." Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas masakit pa sa sampal. Narinig niya ang higbi ng anak at ang salitang, "But you promised, Papa." Dulog na durog ang puso ni Lito. Pakiramdam niya, despite providing everything financially, nag-fail siya bilang isang tatay sa oras na pinakakailangan siya. Dumating ang araw ng birthday, October 15. Habang nagkakasiyahan ng mga bisita sa Pilipinas, hating gabi naman sa kinalalagyan ni Lito. Mag-isa siya sa kanyang cabin, nakatitig sa litrato ng anak. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw, pero walang makakarinig sa kanya kundi ang ugong ng makina ng barko. Lumabas siya sa deck at tumingala sa madilim na langit. Tinanong niya ang Diyos, "Bakit naman ganito? Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanila." Pero sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, unti-unting luminaw ang isip niya. Na-realize ni Lito na ang sakripisyo niyang ito ay hindi lang tungkol sa pera o party. Ang hindi niya pag-uwi ay paraan para masiguro na sa hinaharap, hindi nakakailanganin ni Maya na maranasan ang hirap na dinaranas niya. Ang bawat araw na wala siya ay puhunan para sa magandang kinabukasan ng anak. Masakit man sa ngayon, ito ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal, ang pagtitiis. Naintindihan niya na hindi nababawasan ang pagiging ama niya dahil lang wala siya sa litrato. Ang pagmamahal niya ang pundasyon ng party na yun. Biglang nag-vibrate ang phone ni Lito. May signal at nag-ring ang video call. Kinabahan siya,
Baka kasi umiiyak si Maya. Pero pagsagot niya, nakita niya ang anak niya. Naka-pink gown, may icing sa muka at nakangiti ng malapad. Papa, look oh, ang daming gifts. Hindi galit ang anak niya. Ipinaliwanag pala ng asawa niya ng maayos kung bakit wala si Papa. Inilapit ni Maya ang phone sa cake. Blow natin sabay pa. Sa sandaling iyon, parang nawala ang libu-libong milyang distansya. Umiiyak si Lito, pero this time, luha ng saya at ginhawa. Kahit sa screen lang, ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng pamilya. Hindi man siya physically present, nandun ang puso niya. At para kay Maya, sapat na yon. Kaya sa inyo mga kabayan na nakikinig, kung na-miss nyo man ang birthday o graduation, huwag kayong panghinaan ng loob. Your sacrifice builds their future. Maraming salamat sa pakikinig sa episode na ito. Kung natouch kayo sa kwento ni Lito, please subscribe and share our channel, Mga Kwentong Buhay PH. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento ng ating mga bayani. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi!